Napangiti si siya nang matanggap niya ang isang mensahe sa cellphone niya. Mabilis naman niyang itinago yon nang sumilip ang boyfriend niyang si Rafael. Mukhang masaya ang baby ko ah. Sino nag-text sa'yo? Tanong nito sa kanya habang hawak ang tray ng pagkain na in-order nila sa isang fast food. Sa home credit yon. Nag-text lang sa akin para sabihin na pwede ko na raw makuha ang refrigerator na ibibigay ko kay Tita Cora. Sagot niya at tukoy sa ina ni Rafael. Ibinaba ni Rafael ang mga pagkain sa mesa bago ito umupo sa tabi niya. Hindi mo na yun kailangan gawin siya. Promoted na ako bilang manager sa kumpanya. Mabibili ko na mga gamit na gusto ni Mama. Kapag nakaipon din ako, magpapakasal na tayo. Ngumiti si siya sa kasintahan. Masaya siyang marinig ang plano nitong pakasalan siya. Sa 8 years nilang magkarelasyon, akala niya ay wala sa isip nito ang magpakasal. Naging abala ito sa trabaho simula nang magtapos ito ng kolehiyo. Pero ngayon ay panatag na siya dahil narinig niya mismo mula kay Rafael ang bagay na pinapangarap niyang mangyari para sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain, nagpaalam agad si Rafael kay siya. Wala namang ibang gagawin si siya kaya pumunta na lang siya sa bahay ng mga magulang ni Rafael. Siya, iha, ginulat mo naman ako. Akala ko magkasama kayo ni Rafael. Magiliw na sabi ng mama ni Rafael habang nakangiti. Bumalik na po si Rafael sa opisina, Tita Cora. Wala naman po akong gagawin sa bahay kaya pumunta na lang po ako rito. Mabuti kung ganon. Wala kasi akong kasama ngayon dito eh. Umalis ang Tito Mario mo at pupunta raw sa kabilang bayan para bisitahin ang junk shop niya ron. Halika, pasok ka. Nagluto ako ng matamis na saging. Magmerienda ka muna. Saad nito at hinila siya papasok ng bahay. Dinala siya nito sa kusina. Pinaghila pa siya nito ng upuan sa harap ng mesa bago ito nagsalin ng pagkain sa mangkok. Tikman mo to siya. Paborito to ni Rafael kaya tiyak na magugustuhan mo rin to. Maingat nitong inilagay sa mesa ang mangkok. Pinaghanda rin siya nito ng tubig at tissue. Alagang-alaga talaga siya nito simula noong maging kasintahan niya si Rafael. Nag-iisa nitong anak si Rafael kaya siguro ganoon ang turing nito sa kanya. Maraming salamat po, Tita Cora. Sabayan mo po ako sa pagkain. Paanyaya niya. Hindi na, iha. Katatapos ko lang kumain. Sige, kumain ka na. Siya nga pala, tita. Dadali na po rito bukas ang pangako kong refrigerator sa'yo. Saad niya bago simulan ng pagkain. Katatapos lang niyang kumain pero nahihiya naman siyang tanggihan ng niluto nitong merienda. Maraming salamat siya. Alam mo ba, simula na dumating ka sa pamilya namin, lagi na kami sinuswerte. Nagkaroon ng negosyo ang asawa ko. Nabiyayaan din ng scholarship si Rafael at nakatapos siya sa pag-aaral. Pagka-graduate naman niya, nakahanap agad siya ng trabaho. At ngayon ay na-promote pa siya bilang manager. Ikaw talaga ang nagdala ng swerte sa pamilya namin. Nagkataon lang po yun, tita. Nakangiti niyang sabi. Ilang oras pang nanatili si siya sa bahay ni na Rafael. Naaliw naman siya sa kwentuhan nila ng mama nito. Lapit hapon na siya umuwi. Ngunit pagdating niya sa tinutuloy ang apartment, ay hindi niya inaasahan ang taong naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Mr. Randall Reed? Paano ka nakapasok? Tanong niya sa lalaki na pinagmamasdan ng kanyang salas. Parang namamangha pa ito sa liit nun. Humarap naman ito sa kanya at ngumisi. Ito ba ang buhay na gusto mo? Simple at payapa. I can give you that, Misha. No need to hide your true identity from anyone. Saad nito. Humalakip-kip naman si siya sa harapan ng antipatiko niyang manliligaw. Hindi pa rin ito sumusuko at patuloy siyang kinukulit kahit 8 taon na siyang may nobyo. Paulit-ulit na niyang tinatanggihan ang pag-ibig nito simula nang manligaw ito sa kanya noong college pa sila. Pero tila wala itong naririnig. Minsan naiisip niya kung manliligaw ba ito o kabuti. Nagugulat na lang siya sa bigla nitong pagsulpot sa harapan niya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Rendell. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Well, it's easy. I know you didn't lock your door. 8 years ka na sa apartment na to, pero nakakalimutan mo pa rin ang bagay na yun. Natapik naman ni siya ang kanyang noo. Nakalimutan na naman pala niyang i-lock ang pintuan. Mabuti safe ang lugar na yun at hindi agad napapasok ng masasamang loob. Nasanay kasi siya sa automated lock na bahay. Na kapag dadaan siya ay automatic na mabubukas at automatic din niyang magsasara kapag nakalagpas na siya. Bakit ba narito ka na naman? Anong kailangan mo sa akin ngayon? Tanong niya habang patungo sa kusina.
Kumuha siya ng tubig sa ref. Nagsalin siya sa baso bago bumalik sa salas kung nasaan ang lalaki. Ibinaba niya sa center table ang baso pagkatapos niyang uminom bago umupo sa sofa. Maniningil ako sa pabor na hiningi mo sa akin, Misha. Bumuntong hininga si siya. Kung may pagpipilian sana siya, hindi siya hihingi ng pabor sa lalaking to. Anong gusto mo? Tanong niya rito. Samahan mo ako sa annual anniversary ng aking kumpanya. 2 linggo mula ngayon. Hindi pwede. Ibang pabor na lang hilingin mo sa akin. Pabor lang yun, Misha. Kung hindi mo gagawin, babawiin ko ang promosyon sa boyfriend mo. Or pwede ko rin siyang alisin sa kumpanya. What do you think? Masamang tingin ang ipinukol ni siya kay Rendell. Napakatuso talaga nito pagdating sa ganoong bagay. Humingi lang siya ng pabor dito dahil nagkataon na ito ang boss ni Rafael. Pangarap ni Rafael ang magkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya at tinupad niya lang yun para dito. Ang totoo, hindi lang yun ang ginawa niya para sa kasintahan. Siya ang nagbigay ng negosyo sa tatay nito. Siya rin ang nagbigay ng scholarship para makapagtapos ng pag-aaral si Rafael. Ang mga gamit na binibigay niya sa pamilya nito ay cash niyang binibili at hindi dumadaan sa home credit. Pinapalabas niya lang na home credit ang mga yon dahil ang alam ng mga ito ay nagtatrabaho siya sa isang appliances company. Lihim niyang tinutulungan si Rafael dahil nakikita niya ang pagpupursige nitong umangat sa buhay. Mabuti itong tao, kaya nararapat lamang dito ang mga ibinibigay niya. Hindi ako pwedeng dumalo sa annual anniversary kasama mo, Rendell. Naroon ang boyfriend ko sa araw na yon. Ano na lang ang iisipin ni Rafael kapag nakita niya tayong magkasama? Ayoko mabahiran ng dumi ang malinis naming pagsasama. Iba na lang ang hilingin mo sa akin. Hindi malinis ang pagsasama niyo, Misha. Simula pa lang, niloloko mo na siya. Hindi ko niloloko si Rafael, Rendell. Pagtanggi niya sa sinasabi nito. Really? Bakit? Alam ba niya na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Star Corporation? May ideya ba siya kung gaano kayaman ng girlfriend niya? Umiwas naman ang tingin si Misha kay Rendell. Isa man sa mga sinabi nito ay walang ideya si Rafael. Hindi niya pinagtatapat sa nobyo kung sino siya. Namuhay siya ng simple para samahan si Rafael sa unti-unti nitong pagtupad sa mga pangarap nito. Hindi niya gustong itago ang tunay na pagkatao, pero gusto niyang maging sorpresa yun kapag kinasal na sila. Yun din ang araw na ipapakilala siya ng mga magulang bilang sole heiress ng Star Corporation, tulad ng pangako ng mga ito sa mga tao. Kaya hindi niya yun pwedeng suwayin. Respeto na rin yun sa mga magulang niya. Umalis ka na lang, Rendell. Hindi ko gagawin ng pabor na gusto mo. Kung dadala ako sa annual anniversary ng kumpanya mo, si Rafael ang magiging escort ko at hindi ikaw. Kung ganun, ibang pabor na lang ang hihilingin ko. Mabilis na lumapit sa kanya si Rendell. Nagulat siya nang ituon nito ang 2 kamay sa sandalan ng sofa kung saan siya nakaupo. Nakulong siya sa loob ng mga bisig nito. Anong gagawin mo? Lumayo ka sa akin, Rendell. Kinakabahan niyang sabi. Sinubukan niya itong itulak, pero kaagad niyang binawi ang mga kamay nang maramdaman sa palad niya ang matipununot ng dibdib. Ngumisi ito sa kanya. I'm trying to help you, Misha, but you always decline my kindness. Ikaw rin ang may kasalanan kapag nasaktan ka. Mabait? Hindi ka mabait, Rendell. Isa kang... Napasinghap si siya nang bigla siyang halikan ni Rendell sa labi. Mabilis nitong pinulupot ang 2 braso sa batok at bewang niya. Nakulong ang katawan niya sa mapang-angkin nitong mga braso. Bahagya siyang nakaliyad dahil sa posisyon nilang dalawa. Nakaupo siya sa sofa habang ito'y nakayuko sa harapan niya. Nagpumigla si siya at itinulak si Rendell. Pero likas na malakas ang lalaki, kaya nabigo siyang lumayo rito. Tinangka niyang kagatin ng labi ni Rendell, pero tila alam nito ang plano niya at mabilis nitong inilayo ang mukha sa kanya. That's the sweetest favor I got from you, Misha. Nakangisi nitong sabi. Namula naman sa galit si siya. Nagpumigla siya sa yakap ni Rendell, pero hindi agad siya nito binitiwan. Sa halip, lumapit pa ito lalo sa kanya at bumulong. One day, you'll thank me too, Misha. Nangilabot si siya nang halikan pa siya ni Rendell sa punong tenga bago bitiwan. Galit naman niyang dinampot ang baso at binato niya rito. Tinamaan ng lalaki sa dibdib, kaya nabasa ang suot nitong coat. Nagawa pa nitong saluhin ng baso bago yun dumiretso sa semento. Binalik nito yun sa center table. Lumayas ka ngayon din. Layas! Sigaw niya sa lalaki. Nakangisi naman itong lumabas ng bahay niya.
Tumakbo sa banyo si Sha. Nag-toothbrush siya ng paulit-ulit para mawala ang halik ni Rendell sa kanya. Pero nakatatak na yata yun sa isip niya. Hindi mabubura ng toothbrush ang ginawa nito. Napaluha na lang siya dahil pakiramdam niya ay nagtaksil siya kay Rafael. Paglabas sa banyo, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rafael. Sigurado siyang nakauwi na ito sa bahay. Gusto lang niya itong makausap para mawala sa isip niya ang ginawa ni Rendell. Pero hindi sumasagot ang nobyo niya. 3 beses siyang tumawag dito, pero hindi pa rin ito sumasagot kaya tumigil na siya. Labis siyang nakokonsensya sa ginawa ni Rendell, kaya hindi siya nakatulog ng maayos. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bahay ni Rafael para makausap to. Pero nalumo siya dahil walang tao sa bahay ng mga ito. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag niya. "Nasaan ka ba, Rafael?" Kinakabahan siya na baka may nangyaring masama rito. Lagi naman tong sumasagot sa mga tawag niya, pero nagtataka siya na hindi ito sumasagot ngayon. Naghintay si Sha sa labas ng bahay ni Rafael. Ilang oras siyang nakaupo sa gilid ng kalsada nang makita niyang huminto ang isang puting kotse sa tapat ng bahay. Napanatag siya nang makitang lumabas mula sa kotse si Rafael at ang mga magulang nito. Hindi maitago ang saya sa ngiti ng mga ito habang nagpapaalam sa driver ng kotse. "Rafael!" Tawag niya sa kasintahan pag-alis ng sasakyan. Gulat naman itong tumingin sa kanya. Maging ang mga magulang nito ay nawala rin ang ngiti sa mga labi. "Sha, anong ginagawa mo rito?" Napansin ni Sha ang pagkataranta sa boses ni Rafael. Bumaling pa ito sa direksyong tinahak ng kotse bago ibinalik ang tingin sa kanya. "Nag-aalala kasi ako dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko." Kasi Naiwan niya ang cellphone sa kwarto niya, Sha. Pagpapatuloy na sabi ng mama ni Rafael. "Oo, tama. Nasa kwarto ang cellphone ko." Nakangiting sang-ayon ni Rafael. Ngumiti na lang si Sha rito. Kaya pala. Saan pala kayo galing? Wala ka bang pasok ngayon?" Muli niyang tanong sa nobyo. "Mabuti pinaalala mo, Sha. Munti ko na makalimutan na may pasok pala ako ngayon sa opisina. Tatawagan na lang kita mamaya." Saan nito at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Nanibago siya dahil hindi man lang ito yumakap o humalik sa kanya na lagi nitong ginagawa. "Sha, gusto mo bang pumasok muna sa bahay?" Paanyaya sa kanya ni Cora. "Hindi na po. Aalis na rin po ako." "Sige, mag-iingat ka ha?" Saad nito bago hindi lang asawa papasok ng bahay. Nanibago si Sha sa kilos ng mga to. Dati-rati ay hindi nagtatanong ang mama ni Rafael kung gusto niyang pumasok sa bahay ng mga to. Hihilahin na agad siya nito patungo sa loob. Pero ngayon, nagtataka siya na parang ayaw na siyang papasukin ng mga ito sa bahay. Binaliwala na lang yun ni Sha. Muli siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa mall. Bibili siya ng damit na gagamitin niya sa annual anniversary party ng kumpanyang pinapasukan ni Rafael. Gusto lang niyang maghanda dahil alam niyang isasama siya roon ng nobyo niya. Naghanap ng butik si Sha pagdating sa mall. Nakakita naman agad siya at pumasok doon. Magaganda ang mga damit sa butik, pero ginto ang presyo. Hindi naman yun problema sa kanya dahil may pambayad naman siya. "Narito ang heiress ng Star Corporation. Naroon siya Narinig niya sabi ng sales lady habang pumipili siya ng damit. Hindi alam ni Sha kung paano siya nakilala ng sales lady dahil pribado ang pagkatao niya. Tumingin siya sa sales lady. Makikiusap siya rito na wag na lang maingay para hindi malaman ng iba ang tungkol sa kanya. Pero nagtaka siya nang makitang nakatalikod sa kanya ang 2 sales lady na malapit sa pwesto niya. Sinundan niya ng tingin ng direksyon tinitingnan ng mga to. Nakita niya ang isang sopistikadong babae na magiliw na inaasikaso ng store manager. May nakaalalay pang 3 sales lady na babae. Napansin naman ni Sha ang white strapless dress sa kabilang section. Lumapit siya roon at kinuha ang nakahanger na damit. Itinapat niya yun sa katawan niya at tinatansya kung kakasya sa kanya ang damit. Napangiti siya nang mapagtantong sukat yun sa katawan niya. "I like that one," sabi ng isang tinig. Tumingin si Sha sa nagsalita. Nasa harapan niya ang babaeng pinag-uusapan kanina ng 2 sales lady. Nakatingin ito sa hawak niyang damit. "Ito po ba, Miss Stark?" Turo ng store manager sa hawak na damit ni Sha. Pinagmamasdan namang mabuti ni Sha ang itsura ng babae. Kilala niya ang lahat ng kamag-anak niya sa mother at father side. Siya lang din ang nag-iisang Stark na nagdadala sa apelyido nila. At sigurado siya na hindi niya kamag-anak ang babaeng to.
Yes, that one. Sagot ng babae. Nagulat si siya nang hablutin ng store manager ang damit sa kamay niya. Miss, pumili ka na lang ng iba. Nag-iisa na kasi ito sa store namin at gusto tong bilhin ni Miss Stark. Marami naman dyan na mas babagay sa iyo ang presyo. Saad nito sa kanya. Nainsulto si siya sa sinabi ng store manager. Marahil iniisip nito na wala siyang pambayad dahil simpleng blusa at maong pants lang ang suot niya. Mas pinili na lang niya magpasensya kaysa patulan to. I'll take this. Saad ng babae habang hawak nito ang damit na inagaw sa kanya ng store manager. Noted, Miss Stark. Sa counter na lang po. Nakangiting sabi ng store manager. What? You know who I am, right? I'm Misha Stark, the sole heiress of Stark Corporation. Tapos pagbabayarin mo ko? Maaari kong ipasara ang store na to kapag nainis ako at lahat kayo mawawalan ng trabaho. Naku, sorry po ma'am. Huwag mo pong ipapasara ang store. Hindi ko naman po intensyon na galitin ka. Halos lumuhod na ang store manager sa harapan ng babae. Natawa na lang si siya dahil ginagaya siya ng babaeng to. Ang lakas ng loob na magpanggap bilang siya, hindi naman siya nito kilala. Huwag kayong maniwala sa kanya, scammer yan. Saad niya. Galit namang bumaling sa kanyang impostor na babae. Guard, bring her out, now! Galit nitong sigaw kay siya. Mabilis namang lumapit ang gwardya at hinila si siya palabas ng store. Sandali lang sir, bibili pa ako ng damit. Reklamo niya rito. Hindi siya nito pinansin at tinulak lang siya nito palabas ng store. Muntik na siyang matumba, pero may maagap na braso ang umalalay sa kanya. Close this store now! Galit na sabi ng lalaki nasa likuran niya, kaya tumingin siya rito. Rendon? Gulat niyang sabi. Nakaalalay ito sa likuran niya at hindi maipinta ang mukha nito habang nakatingin sa gwardiya ng store. Right away, sir. Nakayokong sagot ng assistant ni Rendon at may tinawagan ito sa kabilang linya. Sandali lang. Huwag niyo ipasara ang store. Ayos lang ako. Hindi lang kami nagkaintindihan ng mga staff. Pigil niya dito. Alam kasi niyang hindi nagbibiro si Rendon. Kaya nitong ipasara ang store na yon dahil kamag-anak nito ang may-ari ng mall. Okay, come with me. Hinila naman siya ni Rendon palayo sa butik. Nagpumiglas naman siya pero mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Ano ba, Rendon? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan lang siya sa pagpupumiglas kaya tumigil na siya. Wala naman yatang plano si Rendon na pakawalan siya. Saan mo ba ako dadalhin ha? Tanong niya rito. Diretso lang itong naglalakad patungo sa escalator. Nanlaki naman ang mga mata ni siya nang makita niya si Rafael sa dulo ng escalator. Nagtitipa ito sa hawak na cellphone habang paakyat ito sa kinaroroonan nilang floor. Sila naman ay patungo sa ibaba. Sinubukan niyang lumayo kay Rendon sa takot na makita ni Rafael na magkasama silang dalawa. Pero nainis lang siya kay Rendon. Hindi nito hinayaan na makalayo siya. Hinapit pa siya nito palapit at niyakap. Sinubsob pa nito ang mukha niya sa dibdib nito. Pag kumilos ka, makikita ka ng boyfriend mo. Anong sasabihin mo sa kanya kapag nakita niyang magkayakap tayong dalawa? Bulong ni Rendon sa kanya. Hindi nagtangkang kumilos si siya dahil alam niyang tama si Rendon. Ayaw niyang mabahira ng dungis ang iniingatan niyang relasyon kay Rafael. Kahit nakokonsent siya, nagsumiksik siya sa katawan ni Rendon para hindi nito makita. Pagdating sa ibaba, pinakawalan na rin siya ni Rendon. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. I'm keeping you out from pain. Sagot nito bago siya talikuran at umalis kasunod ang assistant nito. Hindi ko talaga maintindihan ang takbo ng utak mo, Rendon. Naiiling niyang sabi. Nang mawala ang bulto ni Rendon sa paningin ni siya, kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya. Tiningnan niya kung may mensahe roon si Rafael dahil nakita niyang nagtitipa ito kanina sa phone. Pero wala itong message kahit isa sa kanya. Tinawagan naman niya ito pero hindi na naman ito sumasagot. Anong ginagawa mo rito, Rafael? Tanong niya sa mahinang boses habang nakatingin sa floor kung saan to pumunta. Gusto niya itong sundan pero nagdadalawang isip siya. May tiwala siya rito at kailangan niyang panindigan ng pagtitiwalang yun alang-alang sa kanilang relasyon. Mabilis na lumipas ang mga araw at isang linggo na lang ay magaganap na ang annual anniversary ng kumpanya ni Rendon. Pero wala pa rin natatanggap na imbitasyon si siya mula kay Rafael. Tinatawagan niya ito pero hindi naman sumasagot ang kasintahan niya. Kaya nagpasya na lang siyang puntahan ito sa bahay dahil wala naman itong pasok.
Pagkarating sa bahay ng mga De La Cruz, napansin ni siya ang pamilyar na puting kotse na nakahimpil sa harapan ng bahay ng mga ito. Nilagpasan niya yon at kumatok sa bahay ni na Rafael. Siya, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng mama ni Rafael nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hi, Tita Cora. Nariyan po ba si Rafael? Ilang araw ko na po kasi siyang hindi nakakausap. Nag-aalala lang po ako. Wala siya rito eh. Iwas tingin nitong sabi. Ganoon po ba? Sige po, aalis na lang po ako. Pakisabi na lang po sa kanya na, Ba, sino nga riyan? Kumunot agad ang noon ni siya nang marinig niya ang boses ni Rafael mula sa loob ng bahay. Hindi naman makatingin ng diretso sa kanya ang mama nito dahil huling-huli niya na nagsisinungaling to. Ma, bakit nariyan ka? Aalis na si Misha. Bumalik ka na rito. Muling sabi ni Rafael. Mas lalong nangunot ang noon ni siya nang marinig niya ang totoong pangalan mula kay Rafael. Tita Cora, may tinatago ba kayo sa akin? Kinakabahang tanong niya sa ginang. Hindi naman sumagot ang ginang, pero nasagot din ang tanong niya nang makita niya si Rafael at ang babaeng impostor sa butik. Palapit ang mga ito sa pintuan habang masayang nag-uusap. Hindi pa siya napapansin ni Rafael, kaya nakita niya kung paano nito yakapin at halikan ng babae. Rafael! Malakas niyang sigaw. Gulat itong bumaling sa kanya. Hindi niya napigilan ng sarili. Pumasok siya sa bahay ng mga ito at hinarap ang kanyang nobyo. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Bakit mo niyayakap at hinahalikan ng babaeng yan? Siya ba ang dahilan kaya hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, ha? Sumagot ka. Naluluha niyang tanong. Naninikip ang dibdib niya dahil sa labis na sakit. Kahit sa imahinasyon ay hindi niya inisip na magagawa siyang pagtaksila ni Rafael. At ang masakit pa, kinukonsinti ito ng magulang nito. Huwag ka mag-iskandalo rito siya. Nakakahiya kay Misha. Sagot ni Rafael na tila walang pakialam sa nararamdaman niya. Pagka na tumawa si siya, inalis niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi at galit siyang tumingin sa nobyo. Tapatin mo nga ako, Rafael. Kailan mo pa ako niloloko? Mamaya na tayo mag-usap siya. Baliwala nitong sagot. Ihahatid ko lang sa labas si Misha. Halika na, Misha. Nakangiti nitong baling sa babae bago nito alalayan na tila babasaging kristal. Ingat na ingat ito na ultimong paghakbang ng babae ay tinitingnan pa. Rafael! Sigaw niya rito at hinablot ito sa braso. Napaatras naman ng babae dahil sa ginawa niya. Ouch! Maarteng daing ng babaeng impostor niya nang bahagya itong nawalan ng balanse. Miss Stark, ayos ka lang ba? Agad na saklolo ng mama ni Rafael sa babae. Labis itong nag-alala sa babae kahit wala namang nangyaring masama rito. Marahas naman siyang hinawakan ni Rafael sa braso. Nasaktan siya, lalo na sa mga mata nitong galit na nakatingin sa kanya. Muling naglandas ang mga luha sa pisngi niya. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganoong tingin mula rito. Wala na ang pagmamahal doon. Alam mo bang ginagawa mo, ha? Muntik na masaktan si Misha dahil sa selos mo. Singhal ni Rafael sa kanya. May karapatan ako magselos dahil ako ang girlfriend mo. Kung ganun, hindi na kita bibigyan ng karapatan para magselos. Break na tayo siya. Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik sa pamamahay na to. Hinila siya ni Rafael patungo sa labas ng bahay. Aray, Rafael, nasasaktan ako. Umiiyak niyang sabi. Pero wala itong pakialam kahit masaktan siya. Marahas siya nitong binitiwan kaya napaupo siya sa lupa. Umalis ka na siya. Tinatapos ko na lahat ng mayroon tayo. Alis na. Itinulak pa siya nito, kahit nakaupo na siya sa lupa. Mabilis siyang tumayo at niyakap niya si Rafael. Pero pilit nitong inaalis ang pagkakayakap niya dito, na tila ba wala silang pinagsamahan. Please, Rafael, pag-usapan natin to. Kung may pagkukulang ako, sabihin mo. Saan ba ako nagkamali? Ayusin natin to. Nagmamakaawa niyang sabi habang umiiyak. Nasaktan si siya nang marahas na alisin ni Rafael ang braso niyang nakayakap dito. Muli siyang natumba sa lupa. Awang-awa siya sa sarili niya. Pero sinubukan pa rin niyang magmakaawa rito. Ngunit bingi si Rafael at hindi siya pinakinggan. Mas priority nito ang babaeng impostor na maingat nitong inaalalayan patungo sa nakahimpil na sasakyan. Magkasamang umalis ang mga ito at hinayaan siya roon na parang basura. Tita Cora, Tito Mario, please kausapin niyo po si Rafael. Baka nalilito lang po siya. Wala naman po kami problema pero bakit gusto niya makipaghiwalay sa akin?
Umiiyak niyang pagmamakaawa sa mga magulang ni Rafael. Umuwi ka na siya. Nawala na siya ng pagmamahal sa'yo. Tanggapin mo na lang yun at respetuhin ang desisyon niya. Layuan mo na siya dahil hihilahin mo lang siya paibaba. Hayaan mo na siya sa babaeng mas karapat-dapat sa kanya. Sagot ni Cora. Tita, 8 years kami magkasintahan ni Rafael. Pero nakapaghiwalay siya sa akin na walang sapat na dahilan. Ang kulit mo naman siya. Hindi mo ba naiintindihan na mayaman si Misha at ikaw ay mahirap lang? Mas matutulungan ni Misha ang anak ko para matupad ang mga pangarap niya. Niloloko lang siya ng babaeng yun, tita. Alam mo, nakakainis ka na. Hindi ka na nga mahal ni Rafael. Hay, ikaw na nga kumuusap dyan, Mario. Ang hirap umintindi ng babaeng yan. Naiinis na sabi ni Cora bago ito pumasok sa bahay. Lumapit naman sa kanya ang ama ni Rafael at inilalayan siyang tumayo. Pinahid pa nito ang luha sa pisngi niya. Siya, pasensya na. Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo para gumana ang pakiramdam mo. Nagulat din ako nang ipakilala ni Rafael sa amin ng babaeng may pangalang Misha Stark. Hindi ko naman kilala kung sino siya, pero sabi ng asawa at anak ko, sobrang yaman ng babaeng yun at malawak ang koneksyon pagdating sa mga bigating tao. Maswerte raw kami dahil nagpakilala sa amin si Misha at nakihalubilo pa siya sa amin. Katunayan, inimbitahan din niya kaming lumabas isang linggo nang nakararaan. Ilang beses na rin siyang pumupunta rito sa bahay kasama si Rafael. Sinubukan kong pagsabihan ng anak ko pero hindi siya nakinig sa akin. Mas nakikinig siya sa kanyang mama. Pasensya na talaga siya. Wala akong boses pagdating sa relasyon niyo ng anak ko. Kalimutan mo na lang siya. Napakasakit po ng ginawa ng anak niyo, tito. Sumobra na yata sa pagkaambisyoso niya kaya nagawa niya akong ipagpalit sa mayaman. Naaawa sa kanyang napahaplos na lamang si Mario sa noo. Alam ko siya, kaya ako na humihingi ng tawad sa iyo para kay Rafael. Hangad ko na makahanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo. Marahil ay hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ang totoo ay gusto kita para sa anak ko. Baliwala sa akin kung mayaman ka man o mahirap. Ngunit wala akong magagawa. Hindi ko nasakop ang anumang desisyon niya para sa sarili niya. Patawad siya. Dobleng sakit ang naramdaman ni siya dahil sa mga sinabi ng papa ni Rafael. Akala niya ay sapat na kay Rafael ang magkaroon ng mataas na posisyon sa kumpanya. Pero mas mataas pa pala roon ang gusto nito. Hindi na ito ang simpleng lalaki na nakilala at minahal niya noon. Tuluyan na itong kinain ng ambisyong umangat sa buhay. Nangihina siyang pumara ng taxi. Sinabi lang niya sa driver na magmaneho lang ito ng magmaneho. Nang makita niya ang dagat ay pinara niya yun. Doon siya nagpalipas ng oras. Madalang ang mga tao sa tabing dagat kaya may pagkakataon siyang umiyak. Inilabas niya ang sama ng loob sa pamamagitan ng walang katapusang pagluha. Naramdaman naman niyang may umupo sa tabi niya, kaya pinunasan niya ng palad ang luha sa kanyang pisngi at tiningnan ito. Rendol? Don't mind me, Misha. Ituloy mo lang ang pag-iyak hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Saan nito sa kanya habang nakatingin sa dagat? Paano mo ka nasundan dito? I have my eyes on you. Bali wala nitong sagot. Muling tumulo ang luha ni siya nang maalala kung gaano kasweet si Rafael kanina sa impostor nitong kasama. Someone is pretending to be me in front of my boyfriend and his parents. And he's my ex-boyfriend now. He already broke up with me because of his ambition. Ang sakit lang dahil sinayang niya ang 8 taon namin pagsasama. Nabaliwala ang lahat ng lihim kong pagtulong para umangat siya sa buhay. Tila nagsusumbong niyang sabi kay Rendell. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob tungkol sa ginawa ng kasintahan niya. Hindi naman siya hahusgahan ni Rendell, kaya sinabi niya rito ang nararamdaman niya ngayon. What do you want me to do with him, Misha? Bumuntong hininga si siya at muling pinahid ang luha bago tumingin sa dagat. Nothing. Kaya kong gawin ng kahit anong bagay na gusto kong gawin sa kanya. Pero hindi ko gagawin yun. Hindi naman hiningi ni Rafael ang mga bagay na ibinigay ko noon sa kanya. Kaya wala akong karapatang bawiin yun ngayon at isumbat sa kanya. Masakit ang ginawa niya sa akin. Pero siguro hanggang dito na lang kaming dalawa. Kailangan ko tong tanggapin kung gusto kong magpatuloy sa buhay ko. Mahirap pero kakayanin ko. At least ngayon, nalaman ko na ang totoo niyang ugali bago pa kami humantong sa kasalan. Napakasakit lang dahil harap-harapan niya akong pinagtabuyan na parang hindi niya ako minahal. Ginawa ko naman ng lahat para sa kanya pero hindi pa rin pala sapat. Let me help you to heal your wound, Misha. Tumingin si siya sa binata. Nakatingin din ito sa kanya.
Para siyang nalunod sa paraan ng tingin nito, kaya umiwas siya. Muli niyang binaling ang paningin niya sa dagat. Nakakapanibagong marinig na tutulong ka, Rendon. Anong kapalit ng gagawin mong pagtulong sa akin? Hayaan mo lang akong kumilos. Kapag gumaling ka na sa sugat na ginawa niya, aalis na ako at hindi na magpapakita pa sa'yo. Salamat sa offer mo, pero hindi ko matatanggap yan. Ayokong gumamit ng ibang tao para malagpasan ng pagsubok na to. Kailangan kong matuto sa leksyon ng buhay. Yun ang sinabi sa akin ni na Mommy at Daddy nang nagpa siya akong mamuhay ng simple. I'm not forcing you to accept my offer, but it's better to think that way than crying. Saad ni Rendell bago tumayo. Kung tapos ka nang umayak dyan, umuwi ka na. Aalis na ako. Muli nitong sabi. I'm going with you, Rendell. Hindi kita may ahatid sa inyo. May iba akong pupuntahan. Baliwala nitong sabi. Rendell is always Rendell. Hindi ito ang tipo ng tao na ihahatid siya sa bahay dahil katatapos lang ang breakup niya. Wala yata itong sweetness sa katawan. Kahit noong sinabi nitong maniligo sa kanya, hindi man lang ito nagbigay kahit isang tangkay ng bulaklak. Siguro iba ang paraan nito para ipakita at ipadama ang pagkasweet sa taong mahal nito. Hindi ang pag-uwi ang tinutukoy ko. Sasama ako sa iyo sa annual anniversary ng kumpanya mo. Paliwanag niya. Okay, see you then. Saad nito bago umalis. Si Misha naman ay pumara na ng taxi at umuwi na sa kanyang apartment. Sumapit ang araw ng annual anniversary. Simpleng wrap dress na kulay pula at 4 inches strap sandals ang suot ni Sha. Simple lang yon, pero naging elegante ng suotin niya. Humahakab yun sa makurba niyang katawan at nagpatingkad sa malaporselana niyang kutis. Sopistikada rin tingnan ang nakaban niyang buhok. Matagal na rin siyang hindi nakapagsuot ng ganoong mga damit dahil sa simpleng buhay na ginawa niya para kay Rafael. Pero ngayon, bumalik na siya sa dati niyang buhay. Iniwan na niya ang apartment na maraming taon niyang tinirahan para lang magpantay sila ng estado sa buhay ni Rafael. Ready na ako. Umalis na tayo. Saad niya kay Rendell na himalang sinundo siya sa bahay. Magpapahatid na lang sana siya sa driver patungo sa venue. Wala naman itong sinabi na susunduin siya. Pero bigla na lamang itong sumulpot sa bahay nila. Tumayo si Rendell mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Para itong modelong naglakad palapit sa kanya. Matikas at matipuno ang katawan ng binata na may magandang tindig. Artistahin ang itsura nito at papas ang leading man sa mga pelikula, kaya effortless na rito ang maging gwapo. Kaya lang, masyado itong seryoso at mahirap basahin ang tumatakbo sa isip nito. Magugulat na lang siya na may gagawin itong bagay na hindi niya inaasahan. Pwede pang magbagong isip mo. Makikita mo rin ang ex mo at ang babaeng pinalit niya sa'yo. Sabi sa kanya ng binata nang naglalakad sila patungo sa kotse nito. Kung gusto kong masanay na wala si Rafael sa buhay ko, dapat sanayin ko rin ang sarili kong makita siya kasama ang ibang babae. Okay. Tipid nitong sagot. Nagpatiuna ito sa paglalakad kaya sumunod na lang siya rito hanggang sa makasakay sila ng sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa venue ng party. Akala ni siya ay kakayanin niyang makita si Rafael na may kasamang babae at sweet na sweet dito. Pero kahit anong sugat ay hindi agad naghihilom. Nasaktan na naman siya sa nakita. Bahagya siyang tumingin sa itaas para pigilin ang pagpatak ng luha niya. Nakakahiya kay Rendell kung magbe-breakdown siya sa harapan ng mga empleyado nito at piling mga bisita. Mr. Ray, can I have your little time alone? Saan ng isang ginang kay Rendell nang lumapit ito sa kanila kasama ang mas batang babae. Kung pagbabasehan ng itsura, mukhang anak ng ginang ang bata. Tahasan itong sinuri ang itsura niya habang nakataas ang kilay. Sure, Miss Annalyn. Sang-ayon ni Rendell. Excuses for a while, Misha. Paalam nito sa kanya. Go ahead, saad niya. Nang umalis si Rendell kasama ang ginang at anak nito, naglakad-lakad naman si siya sa venue. Isa sa mga pag-aari nila ang 6-star hotel na yon kung saan dinaos ang selebrasyon. Sobrang lawak ng bulwagan. Malawak na nga iyon, pero nakasalubong pa rin niya si Rafael at ang babaeng kasama nito. Siya, paano ka nakapasok dito? Ganun ka na ba kadesperada para sundan mo pa rin ako dito? Umuwi ka na, hindi ka nababagay rito. Taboy sa kanya ni Rafael na parang pag-aari nito ang buong lugar. Wala itong kaalam-alam na siya ang may-ari ng hotel na yon. Sa bagay, si Rendell lang naman ang nakakaalam na siya si Misha Stark.
Naging stalker yata niya ang binata kaya nito nalaman ng pagkatao niya. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi nito isinisiwalat ang pagkatao niya sa iba kahit lagi niya itong pinagtatabuyan mula pa noong una niya itong nakilala. May kasama akong pagpunta dito. Sagot niya. Baby, magsayaw tayo. Hayaan na natin ang ex-girlfriend mo. Baka naghahanap siya ng mayamang target dito. Malambing na sabi ng babaeng kasama ni Rafael. Umiwas ng tingin si siya nang yakapin nito si Rafael sa harapan niya. Mukhang sinadya rin ni Rafael na halikan nito ang babae dahil nakatingin pa ito sa kanya habang magkalapat ang labi ng dalawa. Napaigtad naman si siya nang maramdaman ang mapang-angking braso na yubakap sa baywang niya. Marahan siya nitong ibinaling paharap kaya nakita niya si Rendell. I thought you left without me. Good thing you're still here. Malambing nitong sabi. Nagulat pa siya nang halikan ni Rendell ang noo niya habang nakangiti sa kanya. Nakakamangha ang ginawa nitong pangngiti na ngayon niya lang nakita. Kadalasan ay mapang-asar ng ngisi ang nakikita niya sa labi nito. Pero ngayon, parang naging ibang tao ito sa paningin niya. Kaya pala nitong humiti ng hindi peke. Bahagyan nitong ibinaba ang mukha sa kanya. Akala niya hahalikan siya nito sa labi, pero bumulong lang ito. Close your lips, Misha. You're inviting to be kissed. Bigla namang ipinaglapat ni siya ang kanyang mga labi. Hindi niya namalaya na nakaawang pala yun dahil sa pagkamangha niya sa ngiti ni Rendell. Mr. Wright, nice meeting you in person. Bati ng kasamang babae ni Rafael kay Rendell. Bahagya namang dumistansya si siya kay Rendell, pero hindi inalis ng binata ang braso nito sa baywang niya. Nice meeting you too, Miss Benilda Magsaysay. Nakita ni siya kung paano nagulat ang babae sa binanggit na pangalan ni Rendell. Pero mabilis din itong naitago ang pagkagulat. Do I look like someone you know, Mr. Wright? Anyway, I don't mind telling you who I am. I'm Misha Stark. Proud na pakilala ng babae. Hindi malang kinikilabutan sa sinasabi. Napasinghap naman ng mga taong nakarinig sa sinabi ng babae. Nagsilapitan ng mga ito sa kanila. Maingat naman pinotektahan ni Rendell si siya mula sa nagkakagulong mga bisita at empleyado. Lahat ng mga ito ay excited na makilala ang tagapagmana ng Stark Corporation. Ikaw ba talaga si Miss Stark? Akala ko ba ipapakilala ka ng mga magulang mo sa araw ng kasal mo? Tanong ng isa sa mga bisita sa impostor ni siya. We're sorry in behalf of my parents, but we got married in private. By the way, this is my husband, Rafael de la Cruz. Hindi na naman nakaiwas sa sakit si siya nang ipakita ng dalawa ang suot na wedding ring. Nangilid ang luha niya, at bago pa yun tumulo ay itinago na ni Rendell ang mukha niya sa dibdib nito. Don't waste your tears on them, Misha. Soon they will know the truth. Bulong ito sa kanya, pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Umiyak siya habang nakasubsob sa dibdib ni Rendell. Niyakap naman siya nito. Kahit umiiyak, naririnig pa rin niya ang mga usapan sa paligid niya. Thank you for your warm wishes, ladies and gentlemen. Me and my husband also wanted to have a prosperous life. But someone wants to steal him from me. She's a homewrecker bitch. Muling sabi ng babae na alam niya na siya ang itinutukoy. Binabaliktad siya nito. Sabihin mo lang kung ano may itutulong namin, Miss Stark. Sa'yo ang suporta namin. I gladly accept your support. But you're one of the investors in Wright Machinery Incorporated. I hope you don't mind supporting me. Well, that bitch is lying in Mr. Rendell's arms right now. Paano niyo ipapakita ang suporta niyo sa akin at sa pamilya ko? Kaya niyo bang talikuran si Mr. Wright? Bahagyang itinulak ni siya si Rendell nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi niya alam ang plano nito, pero hindi niya hahayaan na gamitin nito ang pamilya niya sa kasinungalingan. She's an impostor. I'm the real heiress of Star Corporation. Hindi napigilang sigaw ni siya sa mga tao. Pero tinawanan lang siya ng mga ito. Siya, matagal na tayong magkakilala. Mendez ang apelido mo at hindi Stark. Sabi naman ni Rafael, kaya lalo siyang pinagtawanan ng mga tao. I'm saying the truth. Mendez is my grandmother's last name. Giit niya. Pero mas lalo lang siyang pinagtawanan ng mga tao. Nagmukha tuloy siyang desperada sa pagsasabi ng katotohanan. See? She's claiming my name in front of me. Hindi na siya nahiya. Tapos ngayon si Mr. Wright naman ang target niya. Kapag hindi niya nilayuan si Mr. Wright, babagsak si Mr. Wright at madadamay kayong lahat.
Banta nito sa mga investor ni Rendell. Narinig mo si Miss Stark, Mr. Wright. Layuan mo babae yan, kung hindi, ipupull out namin ang investment ko sa kumpanya ko. Pagbabanta ng isang investor kay Rendell. Naisa ng patatohanan ni Rendell ang anunsyo ni siya kanina para mapahiya ang lahat. Ngunit alam nitong dapat pa ring manatiling pribado ang katauhan ni siya sa lahat. Mabuti na lang din at hindi naniwala ang lahat kay siya kanina. Safe pa rin ang sikreto ng dalaga. Do what you want, and I'll do what I want. Mariing sagot ni Rendell at hinagod ng tingin ng mga tao sa paligid nila. Let's go, Misha. We're wasting our time with these ignorant people. Hinawakan siya ni Rendell sa pulsuhan at marahang hindi na palabas na bulwagan. Sumakay sila sa elevator at pinindot ang top floor kung nasaan ang rooftop. Tahimik lang silang dalawa nang makarating sa rooftop. Malamig ang simoy ng hangin doon kaya inilagay ni Rendell ang coat nito sa balikat niya. Bahagya siyang napanatag dahil may isang Rendell na nagtanggol sa kanya sa mga tao kanina. How do you feel? Tanong nito. I'm fine. Hindi na ako nilalamig. I'm talking about your heart. Humugot ng malalim na paghinga si siya bago sumagot. Of course, masakit pa rin. Kailan lang sila nagkakilala pero kinasal na agad sila. It's faster than I thought. Samantalang 8 years kami, pero hindi pa rin kami nauwi sa kasalan. Hindi ka titing wala akong nakitang simpatya man lang kay Rafael kanina, kahit nakikita niyang pinagkakaisahan ako ng mga tao. But I saw him looking at us while I'm hugging you. Baka affected din siya, pero dahil akala niya ay nakajackpot na siya ng mayaman, of course hindi na niya tayo pinagtuunan ng pansin. Kung alam niya lang kung gaano kakayaman, magsisisi siya. Wala na rin namang saysay kung malaman niya. Break na kami at kasal na siya. Blame me for what happened. This is also my fault, Misha. No, kasalanan ko to. Nagtiwala ako at nagmahal ng maling tao. Hindi mo kasalanan, Misha. Sa akin nagmula ang lahat. Kung hindi ko tinanggihan si Benilda, hindi ka masasaktan ngayon. Benilda? Yung nagpapanggap na ako? Napakunot ang noo niya. Yes, she's Benilda Magsaysay. We were classmates during our master class. She likes me, but I don't like her. She was hurt and she wants me to suffer. Anong kinalaman ko sa magulo niyong sitwasyon? Bakit nadamay ako? Nalilito niyang tanong habang nakatingin kay Rendell. Bumaling naman sa kanya ang binata. Nangungusap ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Because I love you, Misha. Ever since we're college, you already know my feelings for you. Hindi ako sumuko sa pagmamahal na yun, kahit na may nobyo ka na. Nagkaroon lang ng limit ang pagpapakita ko sa'yo dahil nirerespeto ko kayo ng nobyo mo. Pero hindi ko natiis na lapitan ka nang malaman kong may namamagitan kay Benilda at sa boyfriend mo. Alam ni Benilda kung gaano mo kamahal ang boyfriend mo. Alam din niya na hindi mo ako gusto. Ginamit ka niya para saktan ako dahil alam niyang masasaktan ako kapag nasaktan ka. I'm sorry for your pain, Misha. Natigilan si Misha. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ni Rendell. Ganoon ba kalalim ang pagmamahal nito sa kanya para tanggihan ng isang babae na tulad ni Benilda? Hindi ka panipaniwala, pero lihim siyang humahanga sa pinapakita nitong katapatan sa pagmamahal para sa kanya. You mean, Benilda knows my real identity? Yes. Sa kakastok niya sa akin, natuntun niya kung sinong babaeng mahal ko, kahit hindi naman ako mahal. I'm sorry kung ako naging dahilan ng pasakit mo ngayon, Misha. Para makabawi sa'yo, asahan mong poprotektahan kita sa kanila palagi. Kaya ba bigla na lang siyang sumusulpot kung nasan ako? Dahil kilala pala niya ako? Kung ganoon, sobrang lakas ng loob niya para baliktarin ako kanina sa harap ng mga tao. Tara, samahan mo ako sa baba at nang matikman na babae yun kung sino si Misha Stark. Tatayo na sana si siya pero pinigil ni Rendell ang braso niya. Wag na. Just let that rat play. Hayaan mo na lang siya. Hayaan na rin natin ang mga ignoranting tao na naniniwala na siya ikaw. Fine, iuwi mo na lang ako. Sige, mamaya-maya kapag sawa na akong masolo ka. Napangiti lang si siya sa sinabi nito, kaya nanatili pa sila roon at nag-usap. Samantala, malakas ang tibok ng puso ni Rendell nang ipagtapat niya ang totoong nararamdaman kay Misha. Wala nang dahilan para itago niya yun. Masyado na itong nasasaktan sa nangyayari ngayon dahil sa ginawa ng ex-boyfriend nito. Nasasaktan na rin siya na makitang nasasaktan ito.
Mas gugustuhin niyang magalit ito sa kanya kaysa makitang lagi itong umiiyak dahil sa ibang lalaki. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil sa sinabi mo, Rendell. Dahil sa pagmamahal na yan, nasasaktan ako ngayon. Pero dahil din dyan ay nalaman kong mababaw lang ang pagmamahal sa akin ni Rafael. I don't know who to blame. Siguro nasa akin talaga ang problema. Lumapit si Rendell kay Misha. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at marahang pinihit paharap sa kanya. Ngumiti siya at hinaplos ang makinis nitong pisngi. Napaka-inosente nitong tingnan, kaya hindi nababagay rito ang masaktan. Pangako, gagawa ako ng paraan para hindi ka na masaktan, Misha. Sagot niya bago niya ito yakapin. Sa mga oras na yon, may plano na siya para bumalik ang dating sigla sa mga mata ni Misha. Ngayong malaya na ito sa nakaraang relasyon, malaya na rin siyang ipursige ang panliligaw sa dalaga. Sa loob ng 2 buwan, sunod-sunod na problema ang dumating sa kumpanya ni Rendell. Sa pilitang nag-pull out ng investment ng iba niyang investors. Nabulilyaso ang mga import niyang agricultural machinery nang i-hold yun ng Bureau of Customs dahil sa mga peking dokumento. Hindi siya maaaring magkamali na kagagawan yun ni Benilda. Alam niya may connection ito sa loob ng customs. Itigil mo na to, Benilda. Saad niya sa babae nang tawagan niya ito habang nasa opisina siya. Bakit? Hindi mo na ba kaya mga nangyayari? Bumabagsak na ba ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang mo? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pagsisisihan mo na sinaktan mo ako, Rendell. Nagsisimula pa lang ako at sisiguraduhin ko na gagapang ka sa hirap. Huwag mong idamay ang pangalan ni Misha Stark sa mga ginagawa mo. Hindi mo magugustuhan kapag kumilos sa mga Stark laban sa'yo. Huwag mong dungisan ang apelyido nila para lang gantihan ako. Pasalamat ka at pinipigilan pa nila mga sarili nila na atakihin ka. Walang kinalaman sa akin si Misha, Benilda. Tumawa naman si Benilda sa kabilang linya. Sa tingin mo ba susunod ako sa mga sinasabi mo, Rendell? Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalakas ang impluwensya ni Misha Stark. Hindi pa siya nagpapakilala sa publiko, pero marami nang naniniwala sa kakayahan niya. Mabilis ko rin nagagawa mga plano ko para pahirapan ka dahil sa pangalan niya. Kaya tiisin mo ang sakit habang dinudurog ko ang pagkatao ng babaeng mahal mo. Babala nito bago patayin ng tawag. Sumandal sa kanyang swivel chair si Rendell. Pinisil niya ang pagitan ng mga kilay habang nakapikit. Sumasakit ang ulo niya dahil kay Benilda. Napaniwala nito ang mga investor ng kumpanya niya na ito ang heiress ng Star Corporation. Matalino ito para gamitin ang pangalan ni Misha. Kung gagamitin nito ang sariling pangalan, siguradong mahihirapan itong pabagsakin siya. Rendell! Sigaw ng bagong dating, kaya nagmulat ng mga mata ang binata. Nakita niya ang galit niyang ama habang bitbit ang newspaper. Dad, what are you doing here? Kinuha nito ang remote ng TV sa opisina niya at binuksan yun. Ibinaba rin nito ang hawak na newspaper sa mesa niya. Tingnan mo ang balita ngayon, Rendell. Sa TV at newspaper ay sirang-sira ng kumpanya natin dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng yun. Ang lakas ng loob mong kalabanin ng heiress ng Star Corporation. Tingnan mo kung saan ka dinala ng katigasan ng ulo mo. I told you, she's not the heiress. Ang babaeng pinagtatanggol ko, totoong Misha Stark. Paano mo papatunayan ang sinasabi mo, ha? Ang mag-asawang Stark lamang ang kukumpirma kung totoong sinasabi mo. Pero nasan sila? Hindi sila nakikisali sa gulo na kinasasangkutan ng kumpanya natin. Don't worry, Dad. Gagawa ako ng paraan para masolusyonan ang problema natin. Huwag niyo nang idamay ang mga Stark sa problema natin. I can handle our problem. Dapat lang. Dahil kung hindi, aalisin kita sa posisyon mo at ibibigay ko ang kumpanya sa kapatid mo. Banta nito at galit na lumabas sa opisina niya. Huminga ng malalim si Rendell at muling pumikit. Pabagsak siyang sumandal sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nauubos ang kanyang lakas sa sunod-sunod na problema. Sandali pa lang siyang nagpapahinga, pero muli niyang naramdaman na may pumasok sa opisina niya. Rendell. Nagmulat ng mga mata si Rendell nang marinig ang boses ni Misha. Ngayon na lang ulit sila nakita simula noong annual anniversary. Hindi na siya makalabas ng payapa dahil sa mga reporter at journalist na nakaabang sa kanya. Gusto niya itong puntahan, pero hindi yun makakatulong sa kanyang problema. Baka mas lalo yung lumaki at mahirapan na siyang lusutan pa. Anong kailangan mo, Misha? Tanong niya at muling kumikit. Ayaw niya itong makita dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili na lapitan ito at yakapin.
Nararamdaman niyang wala itong gusto sa kanya at lalo siyang nasasaktan sa kawalan nito ng reaksyon sa tuwing niyayakap niya ito. Nabalitaan ko ang mga nangyari sa kumpanya mo. Pasensya na't lumaki ang isyong to dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa akin sa hotel. I'm not forcing anyone to stay with me. Hindi mo kasalanan kung magdesisyon silang umalis sa kumpanya ko, Misha. Mahinahon niyang sagot. Kahit sabihin mo yan, alam ko may kasalanan pa rin ako. Kaya may naisip akong solusyon para ibalik ang tiwala sa'yo ng mga tao. Anong solusyon ang tinutukoy mo? Tanong niya nang hindi tumitingin dito. Magpakasal tayo. Napaayos ng upo si Rendell at tumingin kay Misha. Mahinahon niya itong pinagmasdan kahit nagulat siya sa sinabi nito. Kapag kinasal ako, magsasalita na si Mommy at Daddy para ikumpirma ang pagkatao ko. Nakarating na sa kanila ang balita, pati ang pagpapanggap ni Benilda. Pero gaya ng dati, naninindigan pa rin sila na dapat muna ako magpakasal bago nila ako ipakilala sa lahat. At nagdesisyon na ako, magpakasal tayo. Makakatulong yun para bumalik ang mga umalis na investors sa kumpanya mo. Muli nitong sabi. Alam mo ba ang sinasabi mo, Misha? Lifetime commitment ang ino-offer mo sa akin. Kaya mo bang panindigan yan? Oo nga't mahal kita. Pero ayokong ikulong ka sa isang kasal na hindi ka masaya at hindi nagmamahal. Alam ko, pero gusto kong makatulong at kakayanin ko. Sagot nito. Kakayanin? Tumayo si Rendell at lumapit kay Misha. Hinapit niya ito sa bewang at mabilis na hinalikan sa labi. Nagpumiglas naman si Misha para makawala sa kanya. Binitiwan naman niya ito. Ano ba, Rendell? Nababaliw ka na ba? Galit nitong tanong. Ngumisi si Rendell para itago ang sakit na nararamdaman niya sa pagtanggi ni Misha sa kanya. Hindi mo kakayanin na makasama ako sa isang bahay, Misha. Maniwala ka, dahil hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo kapag inasal tayo. Bahagyang namula ang mukha ni Misha. Marahil naisip nito kung ano ang tinutukoy niya. Pwede naman tayong magsama, pero magkaiba tayo ng silid. Gumawa tayo ng kasunduan na kasal lang tayo sa papel at walang dapat mangyari sa atin. Para rin to sa kumpanya mo, Rendell. Hindi basta-basta tutulong sina Mommy at Daddy kung hindi naman naaapektuhan ng negosyo namin. Oo, at may nagpapanggap na ako, pero hindi yung sapat para kumilos sila. Nangako ako sa kanila na gagawa ako ng paraan para ayusin to. At ito lang ang naisip ko. Wala tayo sa mga kwentong nababasa mo, Misha. Realidad to. Hindi ko kayang tiisin ang sarili ko kapag nagpakasal ka sa akin. Ngayon pa lang ay mag-isip ka na. Kapag tinuloy mong planong yan, asahan mong aanakan kita. Pinagpawisan naman si Misha nang marinig ang walang prenong pananalita ni Rendell. Bahagya siyang dumistansya kay Rendell nang pumasok sa imahinasyon niya ang pagsisiping nilang dalawa. Tinapik niya ang pisngi para pigilan ang sariling diwa niya sa paglalakbay sa mahalin nilang eksena. Ano ka ba siya? Bakit pumasok sa isip mo yun? Ang advance mo Saway niya sa isip. Umalis ka na, Misha. Natigilan si Misha sa walang buhay na boses ni Rendell. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Wala sa sariling napahawak siya sa dibdib ng kumirot yun. Kunot noon niyang pinakiramdaman ng sarili dahil baka nagkakamali lang siya. Inayos ko na ang problema mo. Wala ka nang kinalaman sa problema ko. Muli nitong sabi bago siya talikuran. Nadagdagan naman ng kirot sa dibdib ni siya nang baliwalain siya ni Rendell. Naguguluhan siya sa kanyang sarili, kaya hindi na siya nakapagsalita nang lumabas sa opisina nito. Nagtataka siya kung bakit nasasaktan din siya nang makita ang sakit sa mga mata ni Rendell. Nagulat si Sean nang bigla siyang yakapin ni Rafael paglabas niya sa opisina ni Rendell. Rafael? Gulat niyang sabi. Marahan naman siya nitong binitiwan. Naguguluhan siyang nakatingin dito. I'm sorry sa mga ginawa ko, siya. Nagsisisi na ako. Hindi pa sana ako maliliwanagan kung hindi sinabi sa akin ni Sir Rendell ang totoo. What do you mean, Rafael? Tumingin si Rafael sa paligid bago siya hilahin sa kabilang gilid. Sinabi sa akin ni Sir Rendell na ikaw talagang totoong Misha Stark at ang babaeng pinakasalan ko ay si Benilda Magsaysay. May pinakita siya sa akin na graduation pictures ni Benilda at hindi yun tinanggi ni Benilda. Nag-away kaming dalawa dahil nagsinungaling siya sa akin. Ngayon, pwede na nating ipagpatuloy ang ating relasyon.
Nakangiti nitong sabi bago siya muling yakapin. Hindi na niya nararamdaman ang pagiging panatag sa mga bisig ni Rafael ngayon. Isang normal na yakap na lang yun mula sa isang kakilala. Itinulak niya ito at tipid ng ngumiti kahit nagpupuyos ang dibdib niya sa kakapalan ng mukha nito. Parang hindi siya nito sinaktan para sabihin na muli nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Rafael, alam mo bang na love at first sight ako sa'yo nung pinagtanggol mo ang isang manggagawa sa pinapasukan mong construction company? Nakikiusap ang matandang yun ng advance salary para sa anak nitong nasa ospital, pero hindi to pinagbigyan. Naaalala ko pa noon na binigay mo sa kanya ang pera mo na pambayad ng tuition mo sa school. Dahil sa ginawa mo, hindi ka nakapag-exam. Proud namang umiti si Rafael. Naalala mo pa pala yun siya. Nagtaka nga ako noon nang lumapit sa akin ng isang magandang babae at nilibre ako ng lunch. Simula noon, minahal na rin kita. At simula rin noon, nangako ko sa sarili ko na sasamahan kita hanggang sa unti-unti mong makamit ang tagumpay. Namuhay ako ng simple para sa'yo, Rafael. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Rafael. Maraming salamat siya. Nakaka-proud ang mga ginawa mo para sa akin. Hindi ko akalain na magagawain ng isang Misha Stark para sa simpleng lalaki na tulad ko. Simple rin akong tao, kaya nagustuhan kita. Pero bakit nagbago ka, Rafael? Nawala naman ang ngiti nito at napalitan ng pagtataka. Anong ibig mo sabihin? Ako pa rin to, siya. Hindi na ikaw ang Rafael na minahal ko. Naging mapagmataas ka na at hindi na kontento sa kung anong meron ka. Sinamahan kita sa hirap ng buhay, pero tinalikuran mo ako at pinagtabuyan sa isang iglap lang. Nangako kang papakasalan ako, pero nagpakasal ka sa babaeng hindi mo pa lubusang kilala. Itinapon mo ang 8 taon nating relasyon dahil sa ambisyon mo. Siya, ano bang sinasabi mo? Mabilis na magpawalang bisa ang kasal dito sa Pilipinas. Kung yun ang inaalala mo, aasikasuhin ko agad ang annulment namin ni Benilda at ikaw ang papakasalan ko. Please siya, mahal na mahal kita. Muli na naman siyang niyakap ni Rafael. Bahagya naman siyang natigilan nang lumabas si Rendell sa opisina nito. Nagtama ang paningin nila, pero mabilis din itong nag-iwas at umalis. Kitang-kita pa rin ang sakit sa mga mata nito habang nakatingin lang sa kanila ni Rafael. Malakas niyang itinulak si Rafael. Hindi naman ito makapaniwala sa ginawa niya. Ibibigay ko ang kapatawaran sa iyo para sa peace of mind ko, Rafael. Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede ka nang bumalik sa akin. Nasapawan ng sakit ng pagmamahal ko para sa iyo. Sinayang mo ang pagmamahal ko. At sinayang mo rin ang pagkakataon mong mapabilang sa pamilya namin. This is goodbye, Rafael. Sorry pero ayoko nang bumalik sa taong hindi ako kayang panindigan. At lalong hindi ko na kayang ibalik pa ang pagmamahal ko sa iyo dahil nalaman ko na ang tunay na kulay mo. Kung hindi mo nalaman na ako ang totoong Misha Stark, I guess hindi mo rin naman ako babalikan ng ganito. Good luck, Rafael. Tinalikuran niya si Rafael at sinundan naman niya si Rendell. Siya! Sigaw ni Rafael, pero hindi niya ito pinansin. Hinabol niya si Rendell at naabutan niya itong naglalakad sa lobby ng building. Rendell! Tawag niya rito, pero patuloy lang ito sa paglalakad. Tumingin sa kanya ang mga tao sa lobby, pero binaliwala niya ang mga ito. Siya! Sigaw naman ni Rafael sa hulihan niya na sumunod din sa kanya nang habulin niya si Rendell. Hindi niya pinansin si Rafael. Tumakbo siya palapit kay Rendell. Hinablot niya ito sa braso nang mahawakan niya. Kunot na itong bumaling sa kanya, pero hindi na niya ang necktie nito at sinalubong ng halik sa labi. Ramdam niyang nagulat si Rendell, pero hindi siya tumigil sa paghalik dito. Hindi totoo ang sinabi nito na hindi siya tatagal sa iisang bahay kasama to. Magtatagal siya roon basta't mananatili ang tapat nitong pagmamahal para sa kanya. At alam niya sa sarili niya, ang umuusbong na kaunting pagtingin niya sa binata ay yayabong din kalaunan. Pakasalan mo ako kung gusto mo akong anakan. Matapang niyang sabi nang pakawalan niya si Rendell. Hindi agad ito nakapagsalita. Tila nagpoproseso pa sa isip nito ang ginawa at sinabi niya. Hindi naman siya papayag na tumanggi ito sa proposal niya. Marami ang taong nakasaksi sa ginawa niya at ayaw niyang mapahiya sa mga ito. Naroon din si Rafael at gusto niyang makita nito na wala na itong babalikan at aasahan sa kanya.
Kapag hindi mo tinanggap ang proposal ko, tuluyang babagsak ang kumpanya mo. Banta pa niya dito. Pero ang loko ay binigyan lang siya ng makalaglag pangangiti. Okay lang na bumagsak ang kumpanya ko. Basta sa akin nabagsak mo. Aminin man ni siya o hindi, pero kinilig siya sa banat nito. Niyakap siya ni Rendell. Ginantahan naman niya ang yakap nito. Pero marahas silang pinaghiwalay ni Rafael. Susuntukin nito si Rendell, pero mabilis na nakaiwas ang lalaki, at ito ang sumuntok kay Rafael. Natumba sa sahig si Rafael. Lalapitan pa sana ito ni Rendell, pero inawat na ito ni Misha nang lumapit sa kanila ang mga gwardya. Hayaan mo na siya, Rendell. Pakiusap niya rito. Nakinig naman ng binata sa kanya. Hinawakan siya nito sa kamay at sabay silang naglakad palabas ng building. Siya! Akin ka lang! Sigaw ni Rafael, pero hindi siya nagaksaya ng oras para tumingin dito. Buo na ang desisyon niya. Si Rendell ang papakasalan niya. Paninindigan niyang hindi na siya babalik pa kay Rafael. Tapos na ang pagpapakatanga niya dito. Nang sumunod na araw, nagulat ang lahat nang magbigay ng anunsyo ang pamilya Stark sa nalalapit na kasal ng nag-iisang eredera ng Stark Corporation at ni Rendell Wright. Umingay ang social media tungkol sa mangyayaring kasalan. Nagkaroon ng iba't ibang haka-haka at espekulasyon kung sino ang eredera. Subalit hindi yun naging pabor kay Benilda. Pinasa nito ang parusang natanggap sa pagpapanggap bilang si Misha Stark. Mismo mga tao na nagpadala sa panloloko nito ang nagsampa ng kaso kay Benilda. Walang nagawa ang pamilya nito kundi hayaang makulong si Benilda. Dahil hindi kayang pasanin ng mga ito ang danyas na hinihingi ng mga dating investor ni Rendell. Sinisi ng mga ito si Benilda dahil hindi na nakabalik ang mga umalis na investor sa kumpanya ng binata. Binigyan naman ni Rendell ng warning notice si Rafael na kapag gumawa pa ito ng kalokohan sa kumpanya, ay tatanggalin na niya ito sa trabaho. Naging tahimik naman si Rafael at ginagawa na lang ang trabaho. Samantala, pinagmamasdan ni siya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Napakaganda niya sa suot na wedding gown. Para siyang prinsesa na nagmula sa maharlikang angkan. Kumikinang ang mga diamante sa suot niyang damit. Hindi na niya mabilang kung ilang diamante ang nakadikit doon, pero napaka-elegante ng dating niyon. Parang kailan lang na mag-propose siya ng kasal kay Rendell. Pero ito siya at ikakasal na. Hindi na mababago ang desisyon niya na pakasalan ng binata. Pero hindi pa yata ito makapaniwala na ikakasal sila. Bumuntong hininga si siya nang muling marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Inaasahan niyang si Rendell yon dahil ilang beses na itong tumawag sa kanya simula kaninang umaga. Rendell, kung itatanong mo na naman kung desidido kung pakasalin ka, oo ang sagot ko. Hindi magbabago ang isip ko at sisipot ako sa simbahan mamaya. Sabi niya agad pagsagot sa tawag nito. Gusto ko lang masiguro na hindi ka nabibigla sa gagawin mo, Misha. Ayokong pagsisihan mo to sa huli. Buo na ang desisyon ko. Papakasalan kita at magsasama tayo habang buhay, okay? Okay, Misha. Hihintayin kita sa simbahan. Kung magbabago ang isip mo, mauunawaan ko. Mag-iingat ka. Wika nito bago putulin ang tawag. Bumuntong hininga naman si Misha. Nakakaramdam siya ng awa kay Rendell dahil nasanay yata ito na lagi niyang itinataboy. Nahihirapan itong paniwalaan na ito ang pinipili niya. Anak, halika na. Naghihintay na ang groom mo sa simbahan. Sigurado akong kinakabahan na yun ngayon. Masuyong sabi ng mommy niya nang pumasok ito sa silid niya. Sigurado yun, mommy. Ilang beses na po siyang tumawag sa akin para lang itanong kung desidido talaga akong pakasalan siya. Napapraning na yata ang asawa ko. Naiiling niyang sabi habang nakangiti. Normal lang na yun ang maramdaman ni Rendell, anak. Matagal ka niyang hinintay at lagi mo pa siyang pinagtatabuyan kapag lumalapit siya sa'yo. Hindi lang siya makapaniwala na ikakasal na kayo ngayon. At masaya ako para sa'yo. Hindi ka nagkamali ng lalaking pinakasalan, iha. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko mabuti siyang tao at aalagaan at mamahalin ka ng sagad. Hindi nalingid sa kaalaman ng magulang niya ang love story nila ni Rendell. Gayunpaman ay nauunawaan ni siya ang nararamdaman ni Rendell. Siguro kung sa kanya nangyari ang mga ginawa niya noon kay Rendell, baka mapaisip din siya kung totoo ba ang lahat ng nangyayari ngayon. Ganoon yata talaga ang buhay.
Hindi mo alam kung sino ang makakasama mo habang buhay. Kahit matagal mo na siyang kasama, hindi mo pa rin masisigurado kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Bumalik ang atensyon ni siya sa cellphone nang tumunog ulit yun. Akala niya ay si Rendon na naman ang tumatawag. Pero numero ng mama ni Rafael ang nakarehistro sa screen. Tumatawag na naman siya, Mommy. Sabi niya sa kanyang ina. Alam na rin ng mga magulang niya ang tungkol sa ginawa ni Rafael sa kanya. Ilang beses na niyang natanggap ang tawag ng mama ni Rafael simula nang malaman nito na impostor ang babaeng pinakasalan ng anak nito. Lagi itong nakikiusap na makipagbalikan siya kay Rafael, pero hindi siya nagpapadala sa pagmamakaawa nito. Nagsasawa na rin siyang marinig ang paulit-ulit nitong sinasabi. Pinatawad na niya mga ito at hanggang doon na lamang yun. Kinuha ng mommy ni siya ang phone sa kanya. Pinatay nito ang tawag ng mama ni Rafael. Kung ayaw mo silang kasuhan sa panggugulo nila sa'yo, i-block na lang natin ang numero nila sa cellphone mo. O kaya ay magpalit ka ng numero, anak. Nakangiti nitong sabi bago ibalik ang phone sa kanya. Napangiti rin siya sa matalinong desisyon ng mami niya. Makalipas ang 3 oras, naglalakad na sa aisle si siya patungo sa lalaking pinili niyang pakasalan. Naantig naman ang puso niya nang makita ang namumuong luha sa mga mata ni Rendon. Parang nakahinga ito ng maluwag sa pagsipot niya sa simbahan. I told you right, I'm serious about marrying you. Nakangiti niyang sabi ng pareho na silang nakaupo sa harap ng altar. Yeah, I'm convinced now that you choose me, Misha. Natawa na lang si siya sa sinabi ni Rendon. Kitang-kita niya kung paano nawala ang bigat sa dibdib nito. Alam naman niya sa sarili na hindi ito mahirap mahalin. Hindi niya lang ito napapansin noon dahil nakatuon ang kanyang paningin sa ibang lalaki. Mabilis na natapos ang seremonyas ng kasal at naging opisyal na mag-asawa na nga sina Misha Stark at Rendon Wright. Nagkagulo ang media sa pagko-cover ng kasal dahil yun din ang oras na nakita ng buong bansa ang nag-iisang heredera ng Stark Corporation. I love you. Masuyo at puno ng damdamin na sabi ni Rendon pag-alis ng suot na belo ni siya. Thank you, Rendon. Sagot naman niya. That's good to hear, then lumayas ka sa harapan ko. Natawa naman si Misha dahil ginaya pa nito ang paraan niya ng pagtataboy dito noon. Sinabi mo kasi noon na pasasalamatan din kita, at ito na ang araw na yun. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Rendon. It's my pleasure to love you, Misha. Saad nito bago tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. Muli nilang pinagsaluhan ng isang halik na saksi ang mga mahal nila sa buhay at ang puong may kapal. Sa ngayon, hindi pa niya masasabi ang salitang mahal kita kay Rendon. Pero alam niyang masasabi rin niya yun. Alam niya sa sarili na nagkaroon na ito ng puwang sa puso niya. Sa honeymoon nila, hindi mapakalisi siya habang nakaupo sa kama. Katatapos lang niya mag-shower at si Rendon naman ang nasa loob ng banyo ngayon. Kinakabahan siya dahil ito ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Ayos ka lang ba? Napaigtad si siya nang marinig ang boses ni Rendon. Bumaling siya dito, pero mabilis din siyang umiwas ng tingin nang makitang naka-boxer short lang ito. Nag-init ang pisngi niya dahil sa kanyang nakita. Maganda at malaki ang katawan nito, pero hindi yun ang napuna niya. Malaki rin ang bukol nito sa loob ng boxer. Ayos lang ako. Nauutal niyang sagot. Kulang na lang ay paypayan niya ang sarili dahil sa nararamdaman niyang init. Mas lalong nadagdagan ng kaba ni siya nang sumampa si Rendon sa kama. Handa ka na ba? Mapang-akit nitong tanong. Hindi naman siya nakasagot agad. Nahigit niya ang paghinga nang halikan ni Rendon ang balikat niya na labas sa suot niyang spaghetti strap na pangtulog. Parang nanuyo ang lalamunan niya sa init na mga labi nitong dumampi sa balat niya. Pipikit na sana siya nang bigla itong tumigil. Matulog na tayo. Saad nito bago lumayo sa kanya. Parang napawi ang mainit niyang pakiramdam kanina nang bigla itong lumayo sa kanya. Unang gabi natin bilang mag-asawa, di ba? Hindi mo ba ako gagalawin? Naninigurado niyang tanong kahit na nahihiya siyang sabihin yun. Ngumiti naman si Rendon at marahan siyang hindi lapahiga sa kama. Iyakap siya nito at hinalikan sa noo. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa, Misha. Nakapaghintay nga ako ng maraming taon para pakasalan mo.
Kaya hindi na bago sa akin na maghintay. Hihintayin ko ang araw kung kailan mo kusang ibibigay ang sarili mo sa akin. Alam ko darating din ang araw na yon. Basta hayaan mo lang akong yakapin ka. Yumakap naman si siya kay Rendell. Na-touch siya sa pagrespeto nito sa kanya. Thank you, Rendell. Mabilis niya itong hinalikan sa labi bago nagsumiksik sa katawan nito. Nakangiti siyang natulog sa tabi ng asawa niya. Pagkalipas ng 2 buwan, nasanay na si siya sa setup nilang mag-asawa. Wala pang nangyayari sa kanilang dalawa, pero napapansin niya ang pagbangon ni Rendell sa kalagitnaan ng gabi para pumunta sa banyo. Alam niya ang ginagawang pagpipigil ng asawa niya. Naaawa na rin siya rito dahil pinili nitong respetuhin siya kaysa samantalahin ng pagsasama nila. Isang gabi ay namalayan ni siya ang pag-alis ni Rendell sa kama. Bumangon naman siya at hinintay itong bumalik. Sorry kung nagising kita. Matulog na ulit tayo. Saad nito nang makitang nakaupo siya sa kama. Bumalik si Rendell sa pagkakahiga. Marahan siya nitong hinila at niyakap. Ngunit nagulat ito nang pumaibabaw siya dito. Misha. Nahihirapan itong sabi. Naramdaman niya ang pag-igting ng sandata nito sa puso niya. Hindi na yun bago sa kanya dahil lagi niya rin nararamdaman yun tuwing gabi. Handa na ako. Let's make love, Rendell. Saad niya bago halikan sa labi ang kanyang asawa. Hindi pinalagpas ni Rendell ang magandang pagkakataon na hinain niya. Niyakap siya nito at sa mabilis na kilos ay nagawa nitong mapailalim siya. Nang gabing yon ay nalasap ni siya ang pagmamahal ni Rendell para sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik ay nasambit ni siya ang mga katagang matagal nang inaasam ni Rendell na marinig mula sa kanya. I love you, Rendell. Bahagyang tumigil sa ginagawa si Rendell, pero muli itong kumilos na nagpasabik sa katawan ni siya. I love you more, my wife. Paulit-ulit na magit nito habang pinagsasaluhan nila ang mainit na sandali. Napuno ng mga daing ng pagmamahal ang kanilang sigid. At magkasabay nilang narating ang ginhawa ng buhay sa piling ng isa't isa. Makalipas ang 1 taon, nabiyayaan ng malusog na babaeng sanggol sina siya at Rendell. Nagsama rin ang kanilang mga kumpanya, kaya mas lalong naging matatag at malakas ang negosyo nila. Magkasama rin nilang inaasikaso ang kumpanya sa tulong at suporta ng kanilang pamilya. Tahimik na ang buhay nila at masaya. Nagkaroon na rin ng bagong pag-ibig si Rafael. Nagkikita pa rin sila sa kumpanya ni Rendell, pero bilang boss at empleyado na lamang. Nasa kulungan pa rin si Benilda dahil ayaw bumitiw sa kaso ng mga dating investor ni Rendell. Naging mapaglaruman kay siya ang tadhana, pero nahanap naman niya ang taong nararapat para sa kanya. Isang tao na tapat ang pagmamahal at hindi siya iiwan. Binigyan siya nito ng isang masayang pamilya. Si Rendell Wright ang boss ng kanyang ex-boyfriend at ang lalaking pinili niyang pakasalan at makasama habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.